Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masasama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhan ng isda, ganun din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa langit ito, at ito ay makatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Sa araw na yun, titindig ang reyna ng timog laban sa langit ito, at ito ay makatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na ating saliniya. Sa magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbahay online, at sa lahat na nasa abroad. Kasama ko kayo sa aming malalawang dilimong dito sa ating parokya. Maulan, kaya naman paumanhin po at wala kaming maayos na live stream ngayon. Wala po ang aming mga lingkod sapagkat malakas po ang ulan dito at medyo baha na sa labas. Mga bata, nakikita ko kayo, huwag maglaro ng baha. No? Baka may ihi yan ng daga. Sige kayo. Kahapon, matapos akong magdimong ng banal na misa dito sa ating parokya, nagkaroon ako ng pagkakataon na umuwi sa aming bahay. At magsama-sama kami, pamilya, para ipagdimong yung aking kaarawan. Haba ng birthday ko, hindi naman sa gano'n, pero simula na naging pari ako, lahat ng pagdiriwang namin, late kami kung mag-celebrate ng pamilya. Kasi unang-una ang parokya, bago ang pamilya. No? Ang Pasko namin, January 5. Ganyan kami mag-Pasko. Kaso, ng fiesta pa natin, no? Dadaan kayo fiesta natin. No? Kaso may mga preparations pa tayo, kaya talaga, no? Mahaba ang Pasko. No? Pagka-birthday, huli lahat. No? At habang kami ay naghihintay ng luto ng aking nanay, no, nagkukwentuhan kami mag-aama. Chichismis ko po yung pinagkukwentuhan namin mag-aama. O nagkwento yung ate ko ng kanyang hirap pasunurin ang kanyang panganay na anak. Booking sila lahat. No? Dahil syempre, kukwento ko. Kukwento yung ate ko. No? Sinasabi niya, no? Ubus na yung kanyang boses. Hindi pa sumusunod yung kanyang anak. Galing pa kayo doon. Makikita niya yung anak niya, cellphone ng cellphone. Oo, mami, malapit na, sige. Pagka sabi ko rin, cellphone pa rin ang cellphone. Ubus na ba yung boses niya? Kaya may mga pagkakataon, nagagalit na siya. Pinagagalitan niya yung kanyang anak. Pero,
Sinabihan siya ng nanay ko, sabi ng mama ko, huwag siyang masyadong nagagalit sa panganay niyang anak. Kasi dalaga na ito, kausapin. Yun ang suggestion ng nanay ko. At habang nagkukwento ang ate ko, hindi ko maiwasan na magbalik-tanaw. Noong panahong teenager pa ang ate ko, kung paano siya bilang isang teenager sa aking mga magulang. Naalala ko nung hirap din ang mga magulang ko na pagsabihan ang ate ko. No? Kaya kapag nagkukwento ate ko, ngingiti lang ako. Ngingiti ako habang nagkukwento. Siyempre, hindi ko naman mabukin yung ate ko. Hindi ko naman sabi, kanino nagmana yan. No? Hindi ko naman siya magkakaroon. Ngingiti lang ako. Mga kapatid, parang ganito ang nais ipatungkol ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Nang minsan, hanapan ng mga Pariseo at Eskriba si Jesus ng tanda. Tanda o sign. Ang sabi nila, Guro, maaari bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Diretsahang sinagutin sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, laging masasama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung babalikan natin ang mga nangyari bago naghanap ang mga Pariseo at Eskriba ng tanda, maraming ginawa si Jesus na kababalaghan. Maraming pinakita si Jesus na milagro. Nangaral siya sa iba't ibang lugar at iba't ibang sinagoga. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo. At lahat ito nasaksihan ng mga Pariseo at Eskriba. Kaya naman, hindi natin masisisi si Jesus kung bakit gano'n na lang ang kanyang naisagot sa kanila. Para bang sinasabi ni Jesus, lahat na ipinakita ko, lahat na nasabi ko, nagkatapupos-pupos na yung boses ko, lahat na ginawa ko, ngayon, naghahanap pa rin kayo ng tanda. Hindi kasi maniwala ang mga Pariseo at Eskriba na si Jesus ay Diyos. Kaya naghahanap sila ng tanda mula sa langit. Marami sa atin, parang mga Pariseo at Eskriba ang ugali. Kapag nahaharap sa pagsubok, naghahanap ng tanda, kahit marami nang nagawa ang Diyos bago pa tayo naghanap sa Kanya. Walang ibibigay na tanda dahil kung sa mga pinakita, sa mga tinuro ni Jesus, ayaw nating maniwala, wala si Jesus magagawa. Ano pang tulong ang hinihingi natin kung tayo naman talaga ang nagpapabaya? O diba? Pagdasal ka, Lord, tulungan mo naman ako. Hindi ka nang hingi ng tulong, pero sinong pabaya? Sinong hindi nakikinig sa mga turo at pangaral? Pinagsabihan ka na, di ka nakinig, tapos ngayon, hingi ka ng tulong. Ano bang kagalingan ang ating dinadasal? Kung binigyan ka ng katawan, inabuso mo lang. Di ba? Tingnan naman tayo, no? Ang gulo-gulo natin. Hingi ka ng hingi ng kagalingan, nung ikaw ay malakas, inabuso mo. Ngayon mahina ka, hingi ka ng kagalingan. Tapos pag hindi ka pinagbigyan, umulog na. Diba? Nagsalita na. Kaya nga magandang pagnilayan, sino ba ang ating pinakikinggan? Kanina, sinabihan ko yung mga bata, huwag maglaro sa baha. Baka may ihi ng daga. May pinig ba yan sa akin?
Hintayin muna nilang ma-leptospirosis. Hintayin muna nilang magkasakit bago makinig. Para bang nanghihingi muna sila ng tanda, para sila'y magtanda. Di ba? O tingnan mo, pag may sakit na yan, ayun, sasabihin tama si Father. Parang ganun din naman tayo. Pinagsasabihan natin yung ating mga anak, pag-aral na mabuti. Bakit? Alam na natin yung tanda eh. Pag hindi nag-aral, ano mangyayari? Walang kinabukasan maganda. Alam na natin eh. Yun yung tanda. Pero ang mga bata, kailangan mo nang bumagsak bago makakita ng tanda at bago magtanda. Gaya ng mga Pariseo at Eskriba, humihingi sila ng tanda kay Jesus. Pero ang totoo, sarili lang nila ang kanilang pinaniniwalaan. Wala din naman silang ibang tinatanggap, kundi ang sarili nilang nalalaman. Dahil po, ang mga kaibigan ko, karamihan, matatanda sa akin. Bihira ko magkaroon ng kaibigang bata. No? Tanong niyo bakit? Hello? Tanong niyo bakit? Kailan din nangalan tayo? Tayo na naman, kwentuhan. Ano? Kasi, gusto ko, hindi ako nagkakamali. Gusto ko natututo sa mga matatanda. Gusto ko may natututunan ako sa kaibigan ko. Hindi ibig sabihin kailangan perfecto sila. Pero yung kanilang pinagdaanan, yung kanilang karunungan, yung kanilang karanasan, yan ang gusto kong pinakikinggan. Kasi sakaling dumating sa akin, sakaling mangyari sa akin, alam ko kung ano ang dapat at mabuti kong gawin. Pinakikinggan ko yan. Yung mga kwento nila ng kasawian, yung mga kwento nila ng mali nilang desisyon, maling pagpili, yan. Pinakikinggan. Gusto ko yan. Kasi gusto ko, pag dumating sa akin, alam kong gagawin. Hindi ko na iintayin pang maranasan ko. Hindi ko na iintayin pang dumating sa akin at magkamali ako bago ako magtanda. Sa mga kwento pa lang nila, sa mga karanasan lang nila, nagtatanda na ako. Tinatandaan ko na. At pakiramdam ko, magtatanda ako. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming aral, maraming taong nagsasalita. Ang tanong at magandang paghindayan, sino ang ating pinakikinggan at sino ang ating pinaniniwalaan.